Pinalitan ni Justice Secretary Laila De Lima ang mga naunang investigador ng NBI kaugnay sa pagdukot umano ng Iglesia ni Cristo sa may 10 ministro nito dahilan sa ang mga investigador ay may koneksyon sa INC ang ilan. Hindi pa sarado ang investigasyon ng DOJ o ng Department of Justice kaugnay ng aligasyon ng di manoy pagdukot sa hanay ng Iglesia ni Cristo. Ito'y kahit pa lumantad na si Lowell Menorca, ang isa sa mga ministrong napabalitang dinukot para pabulaanan ng aligasyon. That's part of the investigation. Which version is true? Which version is true? Lalo pa nga dapat talagang alamin kung ano ang totoo kapag they dispute each other. Di ba? Brothers pa. Puno ng pangamba si Anthony Menorca, kapatid ng Iglesia ni Cristo Minister Lowell Menorca na unang napabalitang dinukot pero nahanap sa Dasmariñas Police Jail at kalaunan ay pinakawalan. Tanong ni Anthony kung di tinatago ng INC ang kanyang kapatid, bakit di raw ito makausap hanggang ngayon? Ang kapatid ko ay nasa loob ng central vicinity. Kontrolado nila ang bawat galaw ng mga ministrong lumabas sa TV na sinasabing hindi na-abduct, pati ang mga pamilya ay hawak ng sanggunian na iglesia. Mahigpit ang seguridad sa Central Condo sa Quezon City kung saan sinasabing tumutuloy ang ilang kaanak ng Iglesia ni Cristo Minister na si Lowell Menorca II. Isa si Ka Lowell sa umano'y dinukot na mga ministro ng INC pero personal niya itong itinanggi sa programa sa Net25, ang network na pinamamahalaan ng Iglesia. Taliwas ito sa sinasabi ng kapatid niyang si Anthony Menorca. Sabi ni Ka Anthony, napilitan lang si Ka Lowell na itanggi ang tunay na nangyari. Lahat po yun ay pawang kasinungalingan po. Dahil po ang kapatid ko ay hawak po nila sa leeg. Sa Central Condo, pinabubuksan ng 5 gwardya ang trunk at likod ng mga sasakyan bago papasukin. Kapansin-pansin pa ang isang armadong guard na iba ang kulay ng uniforme. Hindi na pinapasok ang news team sa compound pero kinumpirma ng mga gwardya na nasa kanyang unit lang si Caminda Menorca. Hindi po siya pwedeng bisitahin. Siya po specifically. Bakit po? Aminado naman si Ka Anthony na nagtatago na siya ngayon dahil sa takot sa kanyang seguridad. Mga kapatid po namin sa Iglesia ni Cristo, nananawagan po kami sa inyo dahil nanganganib po ang aming buhay. Ako'y nananawagan sa aming mga kapatid sa iglesia na tulungan ninyo kami dahil may panganib sa aming buhay. Mag-ingat kaming lahat. Pag nakita po kami sa daan ay patayin kami. Sagasaan, o di kaya hold upin, patayin, o tuntunin yung bahay. Ang lalabas sa dyaryo ay namatay kami sa ganong mga pangyayari, sa hold up. Nagtatago si Lito Fruto, dating miyembro ng Iglesia ni Cristo na tiniwalag nitong Abril. Humarap siya sa ABS-CBN pero hininging itago ang muka. May banta raw sa kanyang buhay. Kung ano man ang mangyari sa akin, iisa lang ang may responsibilidad kaya nangyari ito dahil sila lang ang merong dahilan para saktan ako. Sumbong ni Ka Joy, Abril ng taong ito ay bumuo umano ng private army ang sanggunian. Ang natanggap po naming mga bali-balita ay 100 na private army na nakahanda anytime. Yun ang i-strike sa mga nagsisiwalat ng katiwalian. Sasabi natin bakit kami may armas, bakit 3 armas ko noon? Sapagkat sa totoo, binili ko rin. Kaya binili ko rin dahil nung nagkapera. At saka kung may mga pinagbibili na armas kasi noon, sa ibang termino ay pag ministro kasi bibili, mas mura. Kaya gano'n. Dati pag mayroong special price pagka 45, ang 45 kasi dati 22. Pag ako bumili, nasa 12 lang yan, o 14. Kaya malaki. Yung super, yung masasabing tatlo kasi armas ko, isa yung super 357. Nasa ibang presyo yung 7,000 sa iba, sa akin naman, nakukuha ko lang ng 3. Ayan, gano'n ang sistema. Kasi mahirap kasi mag-charge na inutusan kami ni kung sino sapagkat talagang hindi naman aminin. Ang mga bagay na aming ginawa, ang ibig sabihin, susuluhin namin. Opo. Pero pag sinasabing, nagawa mo yan, opo, nagawa. Bakit hindi? Ayan.
kasi mahirap magsinungaling. Kaso nangyari mga alas 7 yung Biyernes, talagang galit na galit yung bumaril sa amin. Kaya ako, yung mga kapatid dyan sa Manggaan, kilala ako. Sa iglesia pa ako. Inalis na yung talaan ko dyan, pero okay lang. Kailan po niyo nabalita tinanggal po kayo sa talaan? Ay, nung sumasamba ako, pumasok na ako sa kapilya nung Webes. Nakita ko wala yung talaan ko. Ano po yun? Iglesia ni Cristo. Sa California, tiniwalag naman ng ilang miyembrong nag-vigil bilang protesta sa mga umano'y anomalya. Ang ilan nakatanggap ng tawag na tiniwalag na sila. Ang iba naman hindi na pinapasok para sumamba. Meron ding pinaulanan ng bala ang bahay, ilang araw matapos ang protesta. Nagpakita ang ilang pulis sa lugar kung saan lumutang ang isang ministro na umano'y kinulong ng Iglesia ni Cristo. Dahil dito napilitang magtago muli ang ministro na si Isaias Samson Jr. Exclusive nagpapatrol, Nico Bawa. Nakatakda sana magpaliwanag muli si Samson sa media ngayong araw, pero dahil sa takot sa kanyang seguridad, hindi na niya muna ito itinuloy. Nico Bawa, ABS-CBN News. A pastor of the Iglesia ni Cristo, his wife and their 6-year-old son were found dead inside their chapel in Trinity, Cavite on Thursday. The victims were identified as Darius AP, 34, his wife Enteri, 36, and son Kurt Russell. Senior Superintendent Mark Edson Belarma, chief of the Criminal Investigation and Detection Group in Calabarzon, said the three were found dead inside the pastor's room in the chapel. In a text message, Belarma said the three were shot with a .45 pistol. The bodies were discovered at around 1 p.m. by an unnamed church member. Police filed murder charges against a member of the Iglesia ni Cristo who was held responsible for the massacre of an Inc. pastor and his family. Ito ang isang pangyayari, Ito ay sa kapilya pa nila naganap. Hindi niyo pwedeng ikaila. Yan nalagay sa pahayagan. May desisyon ng Korte Suprema. Hindi po dito sa ilalantad namin na mga diakono pa ng mga Iglesia ni Cristo ni Manalo ay pumatay ng mga kabataan, 5 kabataan o mga estudyante. At mula po rito sa isang court decision sa volume 339, August 28, year 2000, People versus Abella. Ito po, silipin natin, page 147. Abril 27 nang walang awang paslangin si The X-Man host Marcos Mataro. Miyembro sila ng isang religious group, influential dito sa group. Wherein Mataro belongs to that group previously, di ba? Isang bagong anggulo ang nakalap ng mga investigador ng Task Force Mataro sa kaso ng pagkamatay ni Marcos Mataro. Dating ayan si Minister noong ika-27 ng Abril sa Saltimong, Pampanga. Ayon kay Regional Director Police Chief Superintendent Errol Pan, sa umanong Nixon ikaw ng Macabebe, Pampanga ang may-ari ng motor na ginamit ng mga pumaril sa host ng The X-Man sa UNTV. Lumitaw sa investigasyon na ang nasabing motorsiklo ay ipinahiram di umano ni ikaw sa isang Police Sergeant Lumagham, Alex Casaldi, isang diakono ng Iglesia ni Cristo, Sitio Danga, Barangay Coldalde, Palit, Pampanga. Hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa matuntun sina ikaw at Casaldi, bagamat patuloy ang investigasyon ng pulisya. Maging ang pamilya ni Casaldi ay di na rin umano matagpuan. Isa si Aling Lydia Manuyag sa mga nakasaksi sa dapat sanay mabuting pakikipag-usap sa mga dating kasama sa INC sa pangunguna ni Marcos Mataro. Subalit ang pag-uusap na ito'y nauwi sa matinding pananakit sa mga kasama ni Mataro. Bukod dun sa pagbabanta, sunod-sunod na yun eh. Nung nangyari dun sa Jollibee, nandun ako. Sinubukang magsampa ng kaukulang kaso ng grupo dahil sa nasabing pananakit. Subalit ito'y binasura ng piskal ng San Fernando, Pampanga. Nang magsampa naman ng kabilang grupo ng kasong frustrated murder laban kay Mataro, pinaburan ito ng piskalya. Kasi po, yung pangyayari sa Jollibee, kami po yung binugbog, sinaktan, pagkatapos binaliktad po nila. Ang nangyari po,
kami pa po yung idinamanda at kami raw po yung kinasuhan pa po kami ng prostrated murder. Dapat po sa kanila po ang demanda, kaya lang po nabaliktad po ang mga pangyayari. Siguro sa buong Pilipinas, sa buong mundo, hindi na kailangan sabihin pa kung sino may gawa niyan. Ang pinanggalingan namin, kilala namin sila. Kilala namin sila. Kung paano sila, kung gaano sila kalupit. May mga tao may itang ulo. Kung halimbawa, si Mataro may katabi Iglesia ni Cristo, pinalian ng leeg. Ngayon, yun ang pananaw ng Kapularan. Ang pananaw ni Kapularan na pwede mang bali. Aba, totoo yun. Ang tao. Ang tao. Isipin nyo, parak, dinulpe ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo di Manalo. Dahil di lamang yan, ito lalong kakilakilabot. Yan ay napalathala rin sa pahayagan. Isa-isayin namin para ipakita namin sa inyo, tumigil na kayo sa inyo kapaimbabawan. May kinalaman naman to di sa mga pinugutan nila ng ulo. Ayan, di nyo ba nababasa yan? 3 Iglesia Vigilantes now for beheading, roasting 2 men. Pinugutan ng ulo, inihaw pa. Kung mabasa ko ngayon, pupugutan kita ng ulo dyan. Ito ang sagot ko. Sa 10:16, wala kang mabasa nga si Kristo ang pastor at hindi si kapatid na Manalo. Ito ang sagot ko. Pagdalhin mo rito sa harapan ko yan. Pugutan tayo ng ulo. Pag wala ka, pugutan kita ng ulo. Alam namin yun, walang kaduda-duda. Alam ko ang nagpapatay kay kapatid na Marcos ay ang relihiyon na aming binapatikos dahil kami nang galing dyan. Dahil sa mga death threats na aming nakukuha. Sa ibang pagkakataon, nabanggitin natin. Pero ngayon, balita natin ay siya nasa Dubai. Pero madaling, sapagkat ang programang ito nakakarating po dyan sa Dubai. Ano po? Si Mr. Soriano, pag-alagala dyan, sapagkat meron siyang mga tinatawag na grand pulong, anytime, pwedeng magbalik yan. Airport ang bababaan yan. Meron tayong pwedeng kausapin na kapatid para libre sa sasakyan niya. Si kapatid na Amuraw na kakausapin natin yon. Para wala na siyang gasto sa sasakyan. Libre serbisyo. Carpeted pa ang daraanan ng Mr. Soriano. At kung medyo madilim, libre ilaw pa. At saka libre pa raw, mani, at saka kape. Pero sana, pagbalik niya rito, meron tayong wish kay Mr. Soriano sa mga nalantad na ito. Wish lang namin ay kay Mr. Soriano, peace be with you. Rest in peace.